Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Sa loob ng 7 taon, tahimik na minahal ni Aries ang kanyang asawa. Nagtiis siya sa mga nalimutang anniversary, malamig na mga usapan, kahihiyan sa publiko at sa walang katapusang anino ng babaeng kailanman ay hindi nito nakalimutan. Tinitingnan siya ng lahat na mapalad dahil kasal siya kay Clarence, ang untouchable billionaire na ang pangalan ay nagbibigay ng liwanag sa ibang tao. Pero hindi nila nakikita ang mga nangyari sa likod ng saradong mga pinto. Ang katahimikan, ang kalungkutan, ang paraan ng pagtingin nito na parang wala siya sa tabi nito. Hanggang sa isang gabi may nagbigay linaw na sa wakas sa loob ni Aries. Hindi sa maingay na paraan, hindi sa madramang paraan, tumigil na lamang siya sa paghihintay at doon na nagsimulang mapansin ni Clarence ang lahat. Ang tahimik na bahagi ng kama, mga mensaheng hindi nababasa, ang pagkawala ng babaeng tapat na nagmamahal sa kanya kaysa kahit kanino pa man. Pero habang mas lumalayo si Aries, mas nagiging mapanganib si Clarence. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natatakot na siya. Natatakot na ang nag-iisang babaeng tunay na nagmamay-ari sa kanya ay ayaw na ring manatili sa kanya. At nang maisip niya na kung anong nawawala sa kanya at may iba na palang nakakapansin sa asawa niya na magsimula itong magbukas ng restaurant business, paano niya muling makukuha ang puso ng asawa kung nagsisimula na itong maging malamig at lumalayo na sa kanya na pakiramdam niya napakalayo na nito sa kanya. At ngayon lang niya na-realize kung gaano kaganda ang asawa at isa lang ang naisip niya para muling makuha ito. Mabigat ang paghinga ni Aries habang nakatayo siya sa tapat ng malaking salamin sa loob ng kanilang walk-in closet. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida. Regalo pa to ng kanyang ina bago pumanaw at alam niyang paborito to ni Clarence dahil sa matingkad nitong kulay. Subalit habang tinititigan niya ang sarili, ang tanging nakikita niya ay ang refleksyon ng isang babaeng unti-unting nauupos na parang kandila sa gitna ng kadiliman. 7 taon. 7 taon na ang nakalilipas mula nung ialay niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang mga pangarap at ang kanyang pangalan kay Clarence Montesillo, ang lalaking kilala ng buong bansa bilang untouchable billionaire, ang tinaguriang hari ng real estate at tech industry na ang bawat galaw sa merkado ay nagdidikta ng kapalaran ng marami. Para sa lipunan, siyang pinakamaswerteng babae sa mundo. Siyang may bahay ng isang bilyonaryo, nakatira sa isang marangyang mansyon, tanaw ang buong kalangitan ng Maynila at nakasuot ng mga alahas na kayang bumili ng isang maliit na bayan. Ngunit walang nakakaalam sa totoong nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Walang nakakaalam sa lamig ng mga gabi kung saan magkatabi sila sa isang napakalaking kama, ngunit magkalayo naman ang kanilang mga mundo. Lumingon si Aries sa wall clock, 10:00 na ng gabi. Ang kanilang ika-7 anibersaryo ay opisyal nang natatapos at gaya ng mga nagdaang taon, walang Clarence na dumating. Walang simpleng pagbati, walang bulaklak, at lalong walang hapunan na magkasama nilang sinalubong. Kaninang 6:00 ng gabi, nagbabaka sakali siyang mag-text, isang simpleng mensahe lamang. Clarence, naghihintay ako. Kahit sandali lang, sabay tayong maghapunan ngayong gabi. Hanggang ngayon, ang tanging tugon nito ay ang malamig na screen ng kanyang telepono. Walang scene, walang reply. Sanay na siya, ngunit sa bawat taon na lumilipas, ang sugat ay hindi naghihilom, kung hindi, mas lalong lumalalim. Lumilika ng pilat na patuloy na sumasakit tuwing sumasapit ang ganitong mga pagkakataon. Nilibot niyang paningin sa buong silid. Malaki ito, maganda at marangya, ngunit napakalamig. Parang isang museo kung saan siya lamang ang nag-iisang statwa na nakakulong. Di naman ganito si Clarence noon, o marahil pinaniwala niya ang sarili na may iba pang mukha ang lalaking pinakasalan niya. Noong mga unang buwan ng kanilang kasal, bagamat seryoso at laging abala sa trabaho, meron pa ring mga sandaling hinahawakan itong kanyang kamay, may mga gabi pa ring inuuwian siya nito kahit pagod na pagod mula sa kumpanya.
Ngunit lahat ng yon ay nagbago nang muling maglandas ang landas ni Isabel, ang babaeng minahal ni Clarence bago siya, ang babaeng hanggang ngayon naninirahan pa rin bilang anino sa bawat sulok ng kanilang mansyon at higit sa lahat sa puso ng kanyang asawa. Kahit noong araw ng kanilang kasal, alam ni Aris na hindi siya kailanman nag-iisa sa isip ni Clarence. Ang pangalan ni Isabel ay parang isang multo na patuloy nagpaparamdam sa bawat titig, sa bawat buntong hininga at sa bawat pag-iwas ng tingin ng kanyang asawa. Tumalikod si Aris sa salamin. Unti-unti niyang hinubad ang pulang bestida at isinuot ang kanyang paboritong simpleng pajama. Pinatay niya ang malaking ilaw ng silid at humiga sa gilid ng kama. Sa mismong bahagi kung saan palaging naghihintay. Habang nakatitig sa kisame sa dilim, naramdaman niya ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit kakaiba ito ngayon, walang hagulgol, walang pagsusumamo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman niya ang isang nakapagtatakang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Ang sakit ay tila napalitan ng isang malamig na kawalan ng pakialam. Ang mga luha na dati ay nag-uumapaw dahil sa galit at hinagpis, unti-unting natuyo. Tama na, bulong ng kanyang isip sa sarili. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, gumawa siya ng isang tahimik na desisyon. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking kahit kailan di nakita ang kanyang halaga. Hindi na siya mag-aabang sa hapagkainan kung saan ang tayong kasama niya ay ang lamig ng hangin mula sa aircon. Ilang sandali pa narinig niya na ang pagbukas ng mabigat na pangunahing pinto sa ibaba. Sinundan ng mabibigat at pamilyar na yabag sa pasilyo. Si Clarence, dumating din to sa wakas. Hating gabi na. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Clarence. Nakasuot pa rin ang kanyang mamahaling suit na medyo gusot na. Hawak ang kanyang itim na cellphone habang seryosong nakatingin sa screen nito. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang bahagi ng kama kung saan si Aris ay nakahiga at nagpapanggap na tulog. Tumayo si Clarence sa harap ng salamin, tinanggal ang kurbata at marastong binagsak sa ibabaw ng mesa. Malamig ang hangin dala nito mula sa labas. Ramdam na ramdam ni Aris ang presensya nito, ngunit para sa kanya, ang lalaking nakatayo ilang di pa lamang ang layo ay tila isa na lamang estranghero. Isang anino na walang kapangyarihang saktan pa siya. Pumikit si Aris ng mariin, hinigpitan ng kapit sa kumot at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hinayaan niyang lamunin siya ng tulog nang walang anumang pag-asa na magbabago pa ang bukas. Sumikat ang araw sa kalangitan ng Maynila, taglay ang nakakasilaw na liwanag. Ngunit sa loob ng malawak at marangyang silid tulugan ng mga Montesillo, ang tanging naghahari ay ang makapal at malamig na ulap ng katahimikan. Dinilat ni Aris ang kanyang mga mata habang dahan-dahang sumaslas ang sinag ng araw mula sa siwang ng makapal na kortina. Sa kanyang tabi, ang kabilang bahagi ng kama, bakanteng-bakanteng nakalatag. Malamig, walang bakas ng init ng katawan at patunay na si Clarence ay umalis na naman ng napakaaga. Hindi na siya nagulat. Ilang taon na rin namang ganitong sistema ng kanilang buhay mag-asawa. Ang bilyonaryong si Clarence kasal sa kanyang trabaho at sa mga alaala ng nakaraan, habang siya ay nanatili lamang palamuti sa isang bahay na kailanman ay hindi naging tahanan. Bumangon si Aris ng may kalmado at banayad na kilos. Wala nang mabibigat na buntong hininga na karaniwan niyang ginagawa tuwing gigising sa umaga. Wala na ring pagnanais silipin ang kanyang telepono upang magbaka sakaling may natanggap siyang mensahe mula sa kanyang asawa. Matapos magayos ng sarili, bumaba siya sa kusina. Naabutan niya ron si Manang Rosa, ang matagal ng katiwala ng pamilya na may malasakit sa kanya. "Magandang umaga, senyora," bati ni Manang Rosang may bahid ng pag-aalala sa mukha habang naghahain ng kape. Sinulya pa nito si Aris, tila sinusuri ang itsura ng mukha nito, na bakas pa rin ang lungkot ng nagdaang gabi. Maagang umalis si Sir Clarence, may emergency daw sa isa sa mga major tech projects nila. Kailangan niyang lumipad papuntang Singapore mamayang hapon. Di na raw niya kayo naabutang gising dahil tulog na tulog kayo kagabi. Tumango lamang si Aris. Isang mapait ngunit tahimik ng ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Tulog na tulog? O sadyang pinili niya na wag nang magising para sa isa na namang lalaking walang pakialam kung humihinga pa siya o hindi? "Ayos lang po, Manang,"
Mahinahong sagot ni Aries habang umuupo si Celia at nagsasali ng kape. "Wag na po kayo mag-alala sa akin, sanay na po ako." Habang iniinom niya ang mainit na kape, muling bumalik sa isip niya ang mga plano na matagal niya nang pinag-iisipan. Sa tahimik niyang mga sandali, ilang buwan niya nang pinaplano ang pagtatayo ng sarili niyang negosyo. Isang pangarap na tinago niya sa loob ng drawer nang maging asawa siya ni Clarence dahil gusto ng huli na siya ay manatili lamang sa mansyon at maghintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit ngayon naiintindihan niya na ang pag-asa sa isang tao na ayaw magbigay ng atensyon ay parang paghihintay ng ulan sa desyerto. Kung di siya pahalagahan ng kanyang asawa, kailangan niyang matutunan mahalin at pahalagahan ang sarili. Sa kabilang dako, sa loob ng pribadong eroplano patungong Singapore, tahimik na nakaupo si Clarence habang nakatitig sa mga dokumento sa kanyang tablet. Seryosong kanyang mukha, ang mga kilay ay salubong at ang aura ay naglalabas ng malamig na otoridad na kinatatakutan ng kanyang mga members. Ngunit sa gitna ng pagbabasa ng mga financial reports, biglang pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Aries kagabi, o mas tamang sabihin, ang kawalan ng mukha nito sa hapagkainan. At ang tahimik nitong paghanga sa gilid ng kama. Karaniwan pagising niya, naroon na si Aries, nag-aabang kung may kailangan siya o kaya nagbabaka sakaling may masabi man lang siyang magandang umaga. Ngunit kaninang umaga, sa gitna ng pagbabasa, nang lumabas siya ng kwarto, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang amoy ng bagong timplang kape mula sa kusina para sa kanya. Walang presensya dito. Mr. Montecillo, narito na po tayo sa final review ng contract para sa partnership sa Asia Pacific. Basag ng kanyang secretary na si Mr. Gomez sa katahimikan ng eroplano. Umiling si Clarence sandali upang iwaksi ang hindi malamang bumabagabag sa kanyang isip. Binalik niya ang atensyon sa trabaho. Pinagpipilitang walang puwang ang emosyon sa buhay ng isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng kalahati ng malalaking negosyo sa bansa. Para sa kanya, ang kasal nila ni Aries ay isang obligasyon sa lipunan at pamilya. Isang kasunduan kung saan ang asawa ay dapat tahimik lang na sumusuporta sa likod ng kanyang tagumpay. Hindi niya alam ang tahimik na babaeng yon na iniwan niya sa mansyon, unti-unti nang naghahanda sa paglisan, hindi lamang ng kanyang katawan kundi pati na rin ng kanyang puso na matagal nang pinahirapan. Makalipas ang ilang araw mula nang lumipad si Clarence patungong Singapore, ang malaking mansyon ng mga Montecillo tila naging isang tahimik na karian kung saan si Aries na lamang ang nag-iisang naninirahan. Wala ang malamig na presensya ng kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Aries ang kapayapaan sa halip na ang nakasanayang pangamba. Habang ang mga kasambahay abala sa kani-kanilang mga gawain, si Aries nasa kanyang pribadong silid-aklatan. Sa ibabaw ng makintab na naradesk, nakalatag ang mga dokumento na may kinalaman sa kanyang matagal nang pinapangarap na restaurant business. Itong proyekto na lihim niyang binuo habang nagdurusa sa kawalan ng atensyon ni Clarence. Isang maliit ngunit eleganteng kainan na magtatampok ng mga lutong bahay na may modernong twist na papangalanan niyang Aries Table. Kinuha niya ang kanyang telepono, denial ang numero ng isang kilalang commercial real estate agent. "Hello, Mr. Santos, si Aries Montecillo to?" Panimula niya, ang boses ay kalmado, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Napag-isipan kong alok niyong espasyo sa isang upscale commercial strip sa BGC. Gusto ko nang pirmahan ng kontrata ngayong linggo." Sa kabilang linya ay bakas ang gulat at paggalang sa boses ng ahente. "Sigurado po ba kayo, Mr. Montecillo? Alam ko po, kailangan po ninyong ikonsulta muna ito kay Sir Clarence." "Hindi na kailangan," putol ni Aries nang may diin sa boses. "Sarili ko tong ipon at desisyon. Magkita tayo bukas ng alas 7 ng umaga para sa pinal na pirmahan." Binaba niya ang telepono at muling tumitig sa kawalan. Alam niya mga magiging reaksyon ng mga tao sa paligid niya kapag nalaman nilang kumilos siya ng walang pahintulot mula sa makapangyarihang asawa. Sanay ang lipunan na si Aries ay sunod-sunuran lamang, isang anino sa likod ng pangalan ng mga Montecillo.
Ngunit ngayong araw na to, tinuldukan niya ang imaheng yon. Kung gawin man siyang suwail, wala na siyang pakialam. Mas gugustuhin pa niyang mabuhay sa sarili niyang mga paa kaysa maging reyna sa isang gintong hawla kung saan siya ay unti-unting pinapatay ng kawalan ng pagmamahal. Habang nagaganap ito sa Maynila, libo-libong milya ang layo, abala si Clarence sa isang high-stakes business meeting sa Marina Bay Sands, Singapore. Katabi niya ang mahabang salaming mesa, ang mga pangunahing investors mula sa Europa at Asia. Matagumpay niyang nakuha ang milyon-milyong dolyan na kontrata para sa kanilang pinakabagong tech expansion. Lahat pumapalakpak, humahanga sa kanyang talino at walang awang diskarte at negosyo. Ngunit sa gitna ng selebrasyon at pag-aalok ng champagne, biglang napatigil si Clarence nang mag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang suit. Isang mensahe mula sa kanyang personal security na naka-assign sa kanilang mansyon sa Maynila. Sir Clarence, nais lamang po namin ipagbigay alam na umalis si Madam Aries kasamang kaninang umaga sakay ng kanyang kotse. May pinuntahan po sa BGC kasama isang real estate agent ayon sa aming mga tauhan. Kumunot ang noon ni Clarence. Real estate agent? BGC? Isang kakaibang kaba ang biglang sumurot sa kanyang dibdib. Isang emosyon na bihira niyang maranasan. Kailanman hindi umalis si Aries nang walang paalam at lalong dito nakikisalamuha sa mga usapin sa labas ng kanilang lipunan nang walang pahintulot niya. Si Aries laging nasa loob ng bahay, naghihintay, tahimik. May problema ba, Mr. Montesilio? Tanong ng CEO ng kalabang kumpanya na nakipagkamay sa kanya. Wala. Malamig na sagot ni Clarence habang mabilis binabalik ang telepono sa kanyang bulsa. Bagaman ang isip ay bumabalik, lumakad pabalik sa Pilipinas, may mga bagay lamang sa kanya na kailangan kong ayusin. Tumalikod siya na mga nagkakatuwa ang bisita. Sa unang pagkakataon, ang tagumpay sa negosyo ay tila walang halaga sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng pangamba na bago pa man niya mapansin kung gaano kaganda at kahalaga ang kanyang asawa, tuluyan na tong lumilipad palayo sa mga kamay niya. Matingkad na liwanag ng umaga ang sumalubong kay Aries habang pinapanood niya ang pagpirma sa huling pahina ng lease contract para sa kanyang bagong restaurant sa Bonifacio Global City. Ang espasyo ay maluwag, may malaking glass window na nagbibigay daan sa sikat ng araw at may perpektong lokasyon sa isa sa mga pinaka-pinupuntahang komersyal sa distrito sa Taguig. Congratulations, Mrs. Montesilio, nakangiting wika ng real estate agent habang inaabot ang kopya ng kontrata. Sigurado ko na magiging isa itong napakalaking tagumpay. Ang ganda ng konseptong inihanda mo para sa Aries Table. Maraming salamat, Mr. Santos. Tugon ni Aries, ang boses ay kalmado ngunit may bakas ng matinding tagumpay sa kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon ng pagiging sunod-sunuran at pagkakakulong sa loob ng sariling mansyon, ang may sarili na siyang espasyo. Hindi na siya basta asawa lamang ng isang bilyonaryo sa papel. Siya na ngayon ang sarili niyang amo. Ang arkitekto ng kanyang sariling kinabukasan. Hindi na siya basta asawa lamang ng isang bilyonaryo sa papel. Siya na ngayon ang sarili niyang amo. Habang nilalagay niya ang dokumento sa loob ng kanyang mamahaling leather bag, nadama niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Parang ang mabigat na batong matagal na nakapatong sa kanyang mga balikat ay tuluyan nang nawala. Ngunit ang kapayapang ito ay hindi nagtagal nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang telepono habang naglalakad papalabas ng gusali. Ang pangalan na lumabas sa screen ang nagpatigil sa kanyang mga paa, Clarence. Ilang beses nagring ang telepono, patuloy na hindi ito titigil hanggat hindi niya ito sinasagot. Huminga ng malalim si Aries, tinimbang ang bawat salitang sasabihin at saka sinagot ang tawag. Hello. Malamig at walang emosyon na bati niya. Nasaan ka? Ang boses sa kabilang linya ay matigas, malamig, punong-puno ng otoridad na karaniwang nagpapatayo sa mga board members sa kanyang kumpanya. Ngunit ngayon may halong kakaibang tensyon at iritasyon ito. Bakit ka nasa BGC?
Ang sabi ng mga tauhan ko, may kinita kang ahente para sa isang commercial space. Aris, anong kalokohan to? Dati ang ganitong tono ni Clarence ay sapat na para manginig siya at magpaliwanag ng takot na baka magalit ang kanyang asawa. Ngunit ngayon tumindig ng tuwid si Aris, tiningnan ng mga dumadaan na sasakyan sa lansangan at sumagot ng may kalmado ngunit matatag na tinig. Hindi to kalokohan, Clarence. Nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Diretsong sagot niya. Negosyo? Sarkastikong ulit ni Clarence mula sa kabilang linya. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Nakasakay ito sa kanyang pribadong jet pabalik ng Maynila mula Singapore. Ang bawat minutong lumilipas ay nagpapainit ng kanyang ulo. May kulang ba sa mga binibigay ko sa'yo? Kailan ka pa natutong magnegosyong asawa ko nang walang pahintulot ko? Umuwi ka na sa mansyon ngayon din, pag-uusapan natin to? Wala akong kailangang hinging pahintulot para sa mga desisyon para sa sarili ko, Clarence. Mahinahon ngunit may diing sagot ni Aris. At tungkol sa pag-uwi sa mansyon, may mga bagay lang akong inaayos dito. Huwag mo akong utusan na parang isa sa mga tauhan mo sa kumpanya. Hindi ako empleyado mo. Beep. Siya ang unang nagbaba ng tawag. Natigilan si Clarence sa loob ng kanyang eroplano. Nakatingin siya sa screen ng kanyang telepono habang nakabalandra pa rin ang tawag na naputol. Hindi makapaniwala ang kanyang utak. Binabaan siya ng telepono ni Aris. Ang babaeng sa loob ng 7 taon ay minsan hindi nagtaas ng boses sa kanya. Ang babaeng laging naghihintay ng kanyang tawag nang may pagpapakumbaba. Ngayon sinuway siya ng kayagan at tinapos ang usapan sa mukha niya. Isang matinding galit at pagkabigla ang sumalanta sa kanyang sistema. Ngunit sa ilalim nito ay ang mas malalim na emosyon na naramdaman niya, ang takot. Ang takot na tuluyan na nga siyang pinakawalan ng babaeng tanging nagmamahal sa kanya ng tapat. Mabilis lumapag ang private jet ni Clarence sa Villamor Air Base. Sa kabila ng mahabang biyahe mula sa Singapore at sunod-sunod na high-level meetings, walang bakas ng pagod sa mukha ng bilyonaryo. Ang tanging mababasa rito ay ang nag-aapoy na galit at ang nakapangangambang lamig na karaniwang nagpapaluhod sa mga kalaban niya sa negosyo. Pagpasok niya sa itim na Maybach, agad siyang nag-utos sa kanyang personal driver. Sa mansyon, agad. Mariing utos ni Clarence habang mahigpit na nagko-compute ang mga daliri sa ibabaw ng kanyang telepono. Habang binabagtas ng sasakyan ang abalang lansangan ng Maynila, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang naging usapan nila ni Aris sa telepono. Hindi ako empleyado mo. Ang mga salitang yon parang latigo na humaplos sa kanyang pride bilang isang lalaki at bilang isang asawa. Sa loob ng 7 taon, sanay siya na siya ang nagdidikta ng lahat. Siya ang batas sa kanyang kumpanya, sa kanilang tahanan at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ngayon ang babaeng tinuturing niyang laging nariyan lamang sa sulok ay unti-unting lumalayo sa kanyang kontrol. Nang marating ng sasakyan ang malaking gate ng mansyon, mabilis bumaba si Clarence. Diretso siyang pumasok sa loob. Ang mabibigat niyang yabag ay umaalingaw-ngaw sa mamahaling marmol na sahig. Nasaan si Aris? Malamig na tanong niya kay Manang Rosa na napatayo ng tuwid sa takot habang sumasalubong sa kanya. Sir Clarence, nasa kanyang pribadong silid po si Madam? Nauutal na tugon ng matandang katiwala. Halata ang kaba sa boses dahil sa kakaibang aura ng amo. Di na naghintay pa na iba pang sasabihin si Clarence. 2 hakbang ang ginawa niya sa bawat pagbanhik sa hagdan patungo sa master's bedroom. Marahas niyang pinihit ang doorknob at tinulak ang pinto. Aris! Malakas at matigas na tawag niya sa pangalan nito. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang katahimikan sa maluwag na silid. Walang Aris ang nagmamadaling sumalubong o umiiyak sa iisang sulok. Ang tanging nakita niya ay ang asawang kalmadong nakaupo sa gilid ng kama. May hawak na baso ng tubig. Walang emosyong lumingin sa kanyang direksyon. Walang takot sa mga mata nito. Walang pagsusumamo. Naglakad si Clarence papalapit sa kanya. Ang anino ng kanyang matangkad na katawan nagdala ng mabigat na presensya. Anong kalokohan tong pinagagawa mo sa BGC, Aris? Basag ni Clarence sa katahimikan. Ang boses mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Nagpasa-pasa ka ng kontrata sa real estate agent nang walang pahintulot ko? Kailan ka pa natutong kumilos nang di nagpapaalam sa asawa mo? Dahan-dahan ibinaba ni Aris ang hawak na baso sa ibabaw ng bedside table.
Tumayo siya ng tuwid, pantay ang mga balikat at diretsong tumingin sa mga matang itim at nag-aapoy ng kanyang asawa. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo para sa mga bagay na gusto kong gawin sa sarili ko, Clarence. Malamig at may diin niyang sagot. 7 taon akong naghintay ng permiso mo para mabuhay, para lumabas, para maging masaya. 7 taon akong naghintay mapansin mo man lang kahit sa isang saglit. Ngunit napagtanto ko habang naghihintay ako sa'yo, unti-unti kong pinapatay ang sarili ko. Napatigil si Clarence. Ang mga salitang binitawan ni Aries ay tumusok sa kanyang dibdib na parang malamig na punyal. Ngunit pilit niyang tinago ang gulat sa likod ng kanyang galit. Asawa kita, Aries, sigaw ni Clarence, di na napigilan ang sarili. Lahat ng gusto mo binibigay ko. May bahay ka, may pera, may pangalan. Ano pa bang kulang? Ba't kailangan mo pang magpakapagod sa sarili mong negosyo na para bang pinapabayaan kita? Yun ang hindi mo kailanman naiintindihan. Marahang tugon ni Aries at sa kauna-unahang pagkakataon, may pumatak na luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa panghihina kundi dahil sa wakas na ilabas niya ang matagal nang nakakulong na sakit. Hindi ko kailangan ng gintong hawla mo, Clarence. Ang kailangan ko isang asawang kasama ko sa hapagkainan. Hindi isang estranghero na natutulog sa tabi ko pero napakalayo naman ng mundo. Tapos na ako sa paghihintay? Habang nakatitig si Clarence sa mga luhang iyon, naramdaman niya ang isang matinding takot na yumugyog sa kanyang buong pagkatao. Alam niya sa kanyang sarili na sa bawat salitang binibigas ng kanyang asawa, unti-unti nang nauubos ang natitirang koneksyon sa pagitan nila. At sa unang pagkakataon sa buhay ng isang bilyonaryong walang kinatatakutan, natakot siyang tuluyang mawala ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang mundo. Malakas na tumalbog ang boses ni Clarence sa loob ng maluwag at marangyang silid tulugan. Ang kanyang mga mata na nililisik sa galit, isang klase ng otoridad na karaniwang nagpapatigil maging sa mga batikang negosyante sa bansa. Subalit kay Aries, ang mga salitang iyon ay parang hangin na lamang na walang dulot na takot. Wala kang karapatan na desisyonan ang sarili mo ng ganito kadali, Aries. Sigaw ulit ni Clarence habang humahakbang papalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang braso ng medyo mahigpit, ngunit di naman sinasadyang saktan. Asawa kita. Ang pangalan mo nakatatak sa mga dokumento ng pamilya namin. Anong sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila ang reyna ng mga Montecillo nagpapatakbo ng sarili niyang maliit na kainan sa BGC? Gusto mo ba ako ipahiya sa buong lipunan? Dahan-dahan, ngunit mariing binawi ni Aries ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng asawa. Tiningnan niya si Clarence ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng panginig. Yan ba talagang iniintindi mo, Clarence? Ang sasabihin ng mga tao, ang reputasyon mo? Mapait na napatawa si Aries. Ang tunog ay puno ng pagod at tinagpis. 7 taon kong ininda ang kahihiyan ng pagiging asawa na laging nag-iisa sa mga okasyon. 7 taon akong tumahimik habang ikaw abala sa pagpapanatili ng iyong perpektong imahe sa publiko habang pinapatay mo ko sa loob ng sarili nating tahanan. Huwag mong sasabihin sa akin ngayon na iniisip mong dangal ko dahil ang totoo, ang iniisip mo lamang ay ang iyong pride. Natigilan si Clarence. Ang mga salitang binitawan ni Aries tumama sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya kailanman inasahang masusugatan. Sanay siyang masunod. Sanay siyang ang bawat galaw niya ay sinasang-ayunan. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng kilala niya bilang sunod-sunuran at tahimik ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Hawak ang sarili nitong kapangyarihan at hindi natatakot sa kanyang galit. Hindi kita pinapayagan na ituloy ang negosyong yan. Malamig at pinal na wika ni Clarence, binalik ang kanyang formal na pag-uutos. Bukas na bukas din kakausapin ko ang ahente at ipapaterminate ko ang kontrata. Magpatuloy ka kung anong gusto mo dito sa mansyon, pero hindi ko hahayaan na lumabas ka at magtrabaho na parang isang ordinaryong tao. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa labi ni Aries. Tumalikod siya rito at naglakad patungo sa malaking salamin kung saan nakalagay ang ilang mga personal na gamit. Subukan mo, Clarence. Mahinahon ngunit may matinding babala niyang wika nang hindi lumilingon.
Subukan mong ipaputol ang kontrata ko. Subukan mong pigilan ako, pero tandaan mo, sa sandaling gawin mo yon, baka hindi na lamang simpleng negosyo ang mawawala sa'yo. Baka tuluyan mo nang mawala ang taong natitirang nagmamahal sa'yo. Pagkasabi noon, kinuha ni Aris ang kanyang handbag, sinuot ang simpleng blazer sa ibabaw ng kanyang damit, at diretsong naglakad papalabas ng silid. Saan ka pupunta? Galit na sigaw ni Clarence habang sinusundan siya ng tingin hanggang sa pintuan. Aris, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na tayo, Clarence. Ang huling narinig nitong sagot bago tuluyang isara ni Aris ang pinto sa kanyang mukha. Iniwan niyang mag-isa ang pinaka-makapangyarihang bilyonaryo sa gitna ng silid na noon ay tinatawag nilang tahanan. Ngunit ngayon, tila isang malamig na kulungan na lamang ang lugar na iyon ng mga sirang pangako. Mabilis, pinaharurot ni Aris ang kanyang kotse palayo sa gate ng malaking mansyon. Ang bawat metro nito ay nilalayo niya sa lugar na iyon ay tila pag-ahon mula sa isang malalim at madilim na karagatan kung saan halos hindi na siya makahinga. Habang nakatutok ang kanyang mga mata sa kalsada, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyon ng kalayaan. 7 taon. 7 taon siyang nakakulong sa paniniwala na ang pagiging isang mabuting asawa ay nangangahulugan ng tahimik na pagtanggap ng kawalang pakialam ni Clarence. Ngunit ngayong gabi, pinili niyang wakasan ang pagkaalipin sa isang pangalang nagbigay liwanag sa iba, ngunit nag-iwan sa kanya sa kadiliman. Hindi na siya bumalik sa mansyon, sa halip dumiretso siya sa isang paboritong boutique hotel sa BGC na malapit lamang sa kanyang bagong tayong restaurant. Nang pumasok siya sa loob ng simple ngunit eleganteng silid tulugan ng hotel, binaba niya ang kanyang handbag sa ibabaw ng mesa, dahan-dahang naupo sa gilid ng kama. Walang marangyang chandeliers o mamahaling painting tulad ng nasa kanilang master's bedroom. Ngunit ang silid na ito ay may dalang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Dito walang Clarence na mag-uutos, walang anino ni Isabel na magpapaalala sa kanya na siya ay pangalawa lamang. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sunod-sunod na notification ang lumitaw. Mga missed calls at mensahe mula kay Clarence. Ang iba nagbabanta, ang iba nag-uutos na bumalik siya kaagad at ang huli, naglalaman ng malamig na babala na sisirain ito ang kanyang mga plano kung di siya magpapakita sa loob ng 1 oras. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Aris bago niya tahimik na pinatay ang telepono. Sa kabilang dako, sa loob ng nagliliyab na galit ng mansyon ng mga Montesillo, halos mabasag na ni Clarence ang hawak niyang baso ng whiskey. Ilang beses niyang tinawagan ang numero ni Aris, ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig na boses ng automated operator na nagsasabi na ang telepono ay nakapatay o nasa labas ng sakop ng signal. Damn it, Aris! Sigaw ni Clarence. Tinapon ang baso sa pader kung saan to lumikha ng malakas na kalansing bago mabasag sa libo-libong piraso. Hindi kailanman nangyari to. Sanay si Clarence na nasa tabi niya lahat ng gusto niya, na ang kanyang mundo ay umiikot sa kanyang mga kamay. Ngunit sa unang pagkakataon, ang babaeng walang laban ay naglakas loob, tumalikod at iwan siya. Ang bilyonaryong sanay mag-utos ay nakaramdam na isang nakatatarantang pangamba na ang pagmamahal na akala niya ay mananatili kailanman, tuluyan niya ng sinayang dahil sa kanyang sariling kapritsyo at kawalan ng atensyon. Habang nagdidilim ang mukha ni Clarence sa galit at pagsisisi, si Aris naman nakatayo sa harap ng malaking bintana ng hotel. Nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Tahimik niyang hinahawakan ang kanyang dibdib, kung saan nararamdaman niya ang muling pagtibok ng kanyang puso, hindi para sa isang lalaking walang pagpapahalaga, kundi para sa sarili niyang pangarap at sa bagong buhay na siya mismo ang nag-ukit. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ng hotel room ang nagsilbing alarm clock ni Aris. Hindi ito ang nakasanayan niyang nakakatakot na gising kung saan ang unang nasa isip niya ay ang mood ni Clarence. Sa halip, itong unang umaga na naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Isang kalayaang puno ng pananabik para sa kanyang hinaharap. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, dumiretso si Aris sa Aris table. Sa pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng masayang ingay ng mga trabahador na kasalukuyang nag-aayos ng interior design.
Ang bawat sulok ng restaurant ay sumasalamin sa kanyang pagkatao, elegante ngunit komportable, moderno ngunit may mainit na haplos ng tahanan. Madam, nandito na po ang ilang mga kagamitan para sa kusina, tawag ng kanyang foreman. Salamat, pakilagay sa likod at pakisiguradong nasa tamang lugar ang mga kitchen equipment para hindi mahirapan ng mga chef sa susunod na linggo, tugon ni Aris. Nakipag-usap siya sa bawat tauhan, nakikinig sa kanilang mga mungkahi at aktibong nakikilahok sa bawat desisyon. Dito ang boses niya ang batas, dito ang bawat ideya niya pinapahalagahan. Ang dating Aris na mahiyain at laging nagtatago sa anino ng kanyang asawa ay unti-unti nang naglalaho. Pinalitan na isang babaeng may tiwala sa sarili at may malinaw na layunin. Ngunit tilingid sa kanyang kaalaman ang kanyang presensya sa BGC ay di nakaliligtas sa mata ng mga tao ni Clarence. Alam niya sa bawat hakbang niya may mga security personnel ang nakamasid. Alam ni Clarence kung nasaan siya, kung ano ang ginagawa niya at sinong mga kausap niya. Ngunit imbes matakot, pinili ni Aris baliwalain ang mga to. Ang pagtakas niya hindi lamang pisikal. Ito ay pagtakas mula sa takot na matagal niya nang kinalakhan. Samantala sa Clarence Tower, si Clarence nakaupo sa kanyang malawak na opisina, nakaharap sa isang monitor na nagpapakita ng real-time footage ng Aris table. Pinapanood niya bawat galaw ni Aris, ang paraan ng kanyang pagngiti sa mga trabahador, ang paraan ng pagtayo nito ng tuwid at ang ningning ng mga mata nito na matagal na nang di nakita sa kanilang mansyon. Sir, based sa report ng aming mga tauhan, mukhang seryoso talaga si Madam sa kanyang negosyo. Wala po siyang ibang ginagawa kundi mag-focus sa restaurant, ulat ng kanyang kanang kamay na si Mr. Gomez. Di sumagot si Clarence, sa halip, lalong humigpit ang kanyang hawak sa kanyang fountain pen. Ang galit na nararamdaman niya noong nakaraan gabi ay unti-unti napalitan ng isang kakaibang pagkamangha. Di niya akalain ng asawang akala niya ay mahina. Walang kakayahang gawin kung wala siya. May ganito palang talino at determinasyon. Hayaan niyo muna siya. Utos ni Clarence sa kanyang boses na puno ng tensyon. Huwag kayong lalapit o manggugulo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Aris ng mag-isa. Ngunit ang totoo, ang pagpapaubaya ni Clarence ay hindi dahil sa paggalang sa desisyon ni Aris. Ito'y dahil sa isang nakatagong plano. Gusto niyang malaman kung hanggang kailan kakayanin ni Aris mag-isa. Umaasa si Clarence na sa sandaling maranasan ito ang hirap ng buhay sa labas ng gintong hawla kusa itong babalik sa kanya. Hindi niya alam ang restaurant na yon ay hindi lang negosyo para kay Aris. Yon ang kanyang magiging pundasyon upang bumuo ng bagong pagkatao. Isang pagkatao na di na kailangan ng kahit sino, lalo na ang isang bilyonaryo na akala niya pag-aari na lahat ng bagay, kabilang ang kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, nang tuloy-tuloy na pagod at puyat, hinarap ni Aris ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa pagtatayo ng kanyang negosyo. Maagang dumating ang mga inspektor mula sa lokal na pamahalaan at pamunuan ng gusali upang suriin ang mga dokumento, permit at kaligtasan ng Aris table. Sa unang tingin, akala ni Aris magiging madali lahat dahil kompletong-kompleto ang kanyang mga dokumento at legal na nakuha ang espasyo. Ngunit habang sinusuri ng Chief Inspector ang mga papel, kumunot ang noon nito. Marahas ibinaba ang folder sa ibabaw ng lamesa. Mrs. Montecillo, may problema po sa inyong fire safety clearance at ilang environmental permits? Seryosong wika ng inspector. Kailangan namin i-hold ang pagbubukas ng restaurant hanggat hindi naaayos ang mga to. Ayon sa aming sistema, may mga bagong direktiba na kailangan dumaan sa direktang pag-aproba ng pangunahing developer ng buong komersyal na distrito. Naniga si Aris sa kanyang kinatatayuan. Pangunahing developer? Ang buong commercial strip na iyon ay pagmamayari ng Montecillo Holdings, ang kumpanya ni Clarence. Isang malamig na nginig ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi ito simpleng bureaucratic delay, ito ay pakana. Alam ni Clarence na hawak nito ang buong sistema ng gusaling yon. Ang bilyonaryong asawa niya ang gumagamit ng kapangyarihan at impluensya upang ipitin siya, upang patunayan na sa huli hindi siya magtatagumpay sa labas ng kanyang mga kamay. May paraan ba para maayos to kaagad? Tanong ni Aris, pilit panatilihin ang katatagan ng boses sa harap ng mga tauhan. Kailangan ninyong kausapin ang pangunahing pamunuan ng Montecillo Holdings, Madam, sagot ng inspector na may halong pag-aalilangan.
Sila lang ang may kapangyarihang magbigay ng override order para sa mga permit na ito. Tumango si Aris, pilit kinakalma ang nagpupuyo sa damdamin. Nang umalis sa mga inspektor, umupo siya sa isa sa mga silya sa loob ng tahimik at bakante pang restaurant. Sa halip na maiyak o mawala ng pag-asa, naramdaman niya ang pag-akyat na matinding galit. Akala ni Clarence susuko siya kapag pinahirapan siya nito. Akala ng lalaking yon luluhod siya at babalik sa mansyon upang humingi ng tulong. Nagkakamali siya, bulong ni Aris sa sarili. Hindi siya susuko. Hindi siya babalik bilang isang api at sunod-sunurang asawa. Kung gusto ni Clarence ng laro, handa siyang makipaglaro kahit pa kalabanin ang mismong imperyo ng kanyang sariling asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang mga numero na matagal niya nang hindi ginagamit at direktang tinawagan ang personal na opisina ng kanyang asawa sa Clarence Tower. Mr. Montecillo's office? Sagot ng sekretary sa kabilang linya. Si Aris to, malamig at may diing wika niya. Sabihin mo sa asawa ko pumunta siya rito sa Aris table ngayon din. Kung gusto niya akong makita, kung hindi, huwag na siyang umasa na makikita pa niya ako kailanman. Di lumipas ang 30 minuto nang tumigil ang isang itim na sasakyang may tinted na bintana sa harap ng Aris table. Mula roon, bumaba si Clarence, nakasuot ng isang formal na navy blue suit na tila lalong nagbigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan at pagiging hindi matitinag. Ang bawat hakbang may kasamang mabigat na presensya na nagpatahimik sa mga construction workers sa paligid. Pagpasok niya sa loob, agad niyang natagpuan si Aris, nakatayo sa gitna ng restaurant, nakahalukip-kip at hindi natitinag ang tingin. Ang ganda ni Aris ay hindi nabawasan ng pagod. Sa katunayan, ang matapang na titig nito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng otoridad na hindi niya pa nakikita noon. Akala ko ba hindi mo kailangan ng tulong ko? Panimulang wika ni Clarence. Ang boses malamig ngunit may bakas ng kakaibang interes. Tiningnan niya ang paligid, ang disenyo ng restaurant, ang mga materyales na pinili ni Aris. Maganda ang lugar, sayang lang at hindi ito mabubuksan dahil sa ilang technical na problema sa permit. Di man lang kumarap si Aris sa patutsyada nito. Hindi kita pinatawag para purihin ng disenyo ko, Clarence. Pinatawag kita dahil alam ko ikaw ang nasa likod ng pagpigil sa mga permit ko. Ngumisi si Clarence, isang ngising puno ng pagmamataas. Naglakad siya papalapit kay Aris hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. Ang bango ng mamahaling pabango nito pumuno sa paligid, ngunit hindi yun sapat para alisin ang tensyon sa pagitan nila. At kung ako nga, anong gagawin mo? Lalabanan mo ang sarili mong asawa? Ano man naman ang kayang gawin ng Montecillo Holdings? Sa isang pitik lang, mawawala lahat ng pinaghirapan mo rito. Yan ang pagkakamali mo, sagot ni Aris. Ang tinig ay puno ng matinding kombiksyon. Akala mo lahat ng bagay na dadaan sa pera at kapangyarihan. Oo, kaya mong pigilan ang pagbubukas ng restaurant na to. Kaya mong ipasara bawat pinto na subukan kong buksan. Pero tandaan mo, Clarence, habang ginagawa mo yan, lalo mo lang pinapatunayan kung gaano ka kawalang tiwala sa sarili mong asawa. Tinitigan siya ni Clarence ng matagal. Sa mga sandaling yon, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Aris. Isang apoy na matagal niya nang hindi nakita. Sa halip na matakot, nakaramdam si Clarence ng matinding pagsisisi na binalot ng matinding pagkamangha. Bakit mo ba ito ginagawa, Aris? Tanong ni Clarence. Ang boses ay biglang lumambot, halos isang pakiusap. Bakit kailangan umabot tayo sa ganito? Pwede naman tayong maging maayos ha. Pwede kang manatili sa mansyon. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi ko gusto ang lahat. Putol ni Aris sa kanya. Gusto ko lang ng respeto. Gusto ko ng pagpapahalaga. Gusto ko ng isang asawa na makikitang halaga ko, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang kapantay. Huminga ng malalim si Clarence. Sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng kanyang asawa, naramdaman niya ang pagkatalo. Hindi ito pagkatalo sa negosyo, kung hindi pagkatalo ng kanyang puso. Kung aalisin ko ang mga hadlang na to, kung hahayaan kitang magpatakbo ng negosyo mo nang walang pakialam mula sa akin, wika ni Clarence, ang kanyang mga mata diretsong nakatuon sa asawa. Ibig sabihin ba nito babalik ka na sa mansyon? Tumitig si Aris sa kanya ng seryoso, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang desisyon. Ang pag-aayos ng permit ay hindi kapalit ng pagbabalik ko, Clarence.
Ang pag-aayos ng permit ay ang tamang gawin ng isang taong tunay na sumusuporta sa asawa niya. Ang pagbabalik ko, yun ay desisyon na kailangan kong pag-isipang mabuti at sa ngayon, wala ka pa sa posisyong magdikta kung kailan ako uuwi. Tumalikod si Aries at naglakad palayo. Iniiwan si Clarence na nakatayo sa gitna ng kanyang pinapangarap na restaurant. Habang pinapanood ni Clarence ang paglayo ng kanyang asawa, naramdaman niya isang matinding pangangailangan. Ang pangangailangan na patunayan na karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataon, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagbabago. Tahimik ang malawak na opisina sa pinakataas na palapag ng Clarence Tower. Ang tanging maririnig ay ang mahihinang ugong ng air conditioning system at ang paulit-ulit na pag-click ng mouse sa ibabaw ng mamahaling mahogany desk. Nakaupo si Clarence habang nakatitig sa monitor kung saan nakalagay ang mga opisyal na dokumento para sa pagbawi ng hold order sa Aries table. Ilang araw nang lumipas mula nang magtagpo sila sa BGC. Ang mga salitang binitawan ni Aries, ang matapang nitong mukha, ang malamig na tingin at ang determinasyon na tumayo sa sarili nitong mga paa ay parang sirang plaka na paulit-ulit naglalaro sa kanyang isip. Si Clarence makuha lahat ng gusto sa pamamagitan ng isang utos lamang. Ngunit ngayon napatunayan niya ang kapangyarihan at yaman ay walang silbi laban sa pusong tuluyan nang nagpa siyang lumayo. Sir Clarence, basag ng kanyang sekretarya na si Mr. Gomez sa katahimikan habang dahan-dahang pumasok sa silid. Nakausap ko ng engineering at legal team. Naayos ko lahat ng kinakailangan papeles para sa commercial space ni Madam Aries. Wala nang hadlang sa pagbubukas ng restaurant. Hindi sumagot si Clarence kaagad. Hinuwad niya ang kanyang suit jacket, binaba ito sa sandalan ng silya, tsaka tiningnan ang kanyang tauhan. Siguraduhin mong walang kahit anong aberya. Ayokong may mag-isip na pinipilit o minamatsagan pa rin sila noon. Ibigay mo sa kanila ang buong kalayaan. Masusunod po, sir, sagot ni Mr. Gomez na may bahagyang pagtataka sa tono. Dahil bihira lamang itong makita ng bilyonaryong amo na nagpapakita ng ganong klaseng pag-iingat at pagsuko sa isang desisyon. Nang lumabas ang sekretarya, tumayo si Clarence, lumapit sa malaking salamin na naglalagos sa tanawin ng buong Maynila. Pumasok sa kanyang isip ang mga taong lumipas. 7 taon silang magkasama sa iisang bubong ni Aries, ngunit kailanman di niya binigyan ng sapat na oras upang kilalanin ang babaeng nagpakasal sa kanya. Nakita niya lamang ito bilang isang obligasyon, isang bahagi ng kanyang perpektong buhay sa lipunan at dahil doon, hinayaan niya tong malunod sa kalungkutan. Ngunit ang babaeng yon wala na ngayon sa mansyon. Ang silid tulugan nila nananatiling malamig at bakante. Sa kabilang dako sa BGC, abala si Aries sa pag-aayos ng mga huling detalye sa loob ng kanyang restaurant. Habang sinusuri niya mga bagong dating na kagamitan mula sa supplier, laking gulat niya nang dumating ang courier kasama ng opisyal ng kopya ng lahat ng permit at clearance na may pirma at selyo ng pangunahing pamunuan. Natuluyan ng nag-alis ng anumang hadlang sa pagbubukas nito. Madam Aries, naaprubahan na po ang lahat? Masayang balita ng kanyang restaurant manager habang iniabot ang mga dokumento. Wala na pong problema, pwede na po nating simula ng soft opening sa susunod na linggo? Tiningnan ni Aries ang mga papeles. Alam na alam niya kung paano at kanino nagmula ang mabilis na aksyon na ito. Bagaman mayroong bahagi sa kanya na nagpapasalamat dahil sa wakas ay natanggal na ang mga balakid, nanatili pa rin siyang maingat. Hindi siya basta-basta magpapabulag sa tulong na ito. Ang tagumpay ng Aries table dapat nakasalalay sa sarili niyang pawis at kakayahan, hindi sa awa o impluwensya ng kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng kanyang mga iniisip, isang pamilyar at mabigat na presensya ang naramdaman niya sa labas ng glass door ng restaurant. Paglingon niya, nakita niya ang itim na Maybach na nakaparada sa tapat. Hindi bumaba si Clarence, sa halip sa pamamagitan ng tinted na bintana ay nakita ni Aries ang anino ng kanyang asawa. Nakatitig sa kanya mula sa loob ng sasakyan, tahimik, naghihintay at tila nangangako na kahit gaano katagal hindi ito susuko sa pagbawi sa kanya.
Ang ilaw mula sa mga mamahaling pendant lights nagbibigay mainit at eleganteng liwanag sa loob ng Aris table. Dumating ng araw ng inaabangang soft opening. Ang hangin sa paligid puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Ang kaya-ayang amoy ng mga lutuing Pinoy na may modernong twist at ang tahimik na kaba ng mga staff na abala sa pag-ayos ng huling detalye. Si Aris nakatayo sa tapat ng receiving area. Suot niya ang isang minimalist navy blue dress na lalong nagpalutang sa kanyang tindig at profesionalismo. Wala nang mahiyain at nakayukong babae ng nakaraan. Ang nakatayo ngayon isang may-ari ng negosyo na may matatag na paninindigan at kumikinang ang ganda na nag-iwan ng impresyon sa sino mang daraan. Madam Aris, narito na po ang unang batch ng mga VIP guests at ilang food bloggers mula sa BGC, bungad ng kanyang manager habang bahagyang kinakabahan. Huwag kang mag-alala, sundin lang natin ang sistemang pinag-aralan natin. Kalmadong tugon ni Aris. Pinapanatili ang ngiti sa kanyang labi kahit pa may kakaibang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Nagsimulang pumasok ang mga bisita. Agad silang humanga sa disenyo ng restaurant. Malinis, maluwag at may malalaking bintana na nagpapakita ng buhay na lungsod sa labas. Nagsimulang ihain ng mga espesyal na putahe, ang modernong kare-kare na may malulutong na gulay at rich peanut sauce. Ang crispy patang walang mantika ang talsik at ang kanilang signature dessert na ube panakota. Bawat plato umani ng papuri mula sa mga kumakain. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng unang oras ng soft opening, isang pamilyar na bulto ang pumasok sa pintuan. Nang makita si Clarence Montesillo, ang bilyonaryo pumasok ng mag-isa. Ang bilyonaryo ay pumasok ng mag-isa, walang bodyguard na nakasunod at suot ay isang simpleng gray suit na walang korbata. Ang kanyang presensya agad nagdala ng mabigat ngunit makapangyarihang aura sa buong silid. Ang ilang mga bisita nagbulungan, nakilala agad na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Dumiretsong tingin ni Clarence kay Aris, ang kanyang mga mata puno ng emosyon, paghanga, panghihinayang at isang malalim na pagmamahal na matagal niyang kinulong. Naglakad siya palapit sa kinaroroonan ni Aris. Ang mga empleyado nag-atubili kung hahadlangan ba ito, ngunit hinarap to ni Aris ng may matatag na tindig, hindi nagpapakita ng anumang pangamba. "Bakit ka nandito, Clarence?" Malamig at mahinang tanong ni Aris nang makalapit to sa kanya. "Hindi kita inimbitahan. Hindi ko kailangan ng imbitasyon para pumunta sa lugar na pagmamay-ari ng asawa ko." Sagot ni Clarence, ang boses ay mababa, seryoso at may kakaibang lambot na hindi kailanman naririnig ng iba. Tiningnan niya ang paligid bago binalik ang tingin kay Aris. "Gusto ko lang makita kung paano mong pinatatakbo ang pangarap mo at gusto kong suportahan ka kahit sa simpleng paraan na to." Tinitigan ni Aris ang mga mata nito, walang bakas ng pagmamataas o pag-uutos na karaniwang nakikita niya kay Clarence. Ang tanging nakikita niya ay isang lalaking handang magbaba ng pride para lamang mapansin. "Salamat sa pagbisita, Clarence," formal na wika ni Aris, di nagpapadala sa lambot ng boses nito. "Pero kung nandito ka bilang asawa na naghahanap ng atensyon ko, nagkakamali ka ng lugar. Abala ako't marami pa akong bisitang kailangan asikasuhin." Di nagalit si Clarence, sa halip tumanguto ng may paggalang sa desisyon ng asawa. "Maghihintay ako, Aris," bulong ni Clarence bago to tumalikod at naupuan ng isang bakanteng mesa sa sulok. Umorder to na simpleng pagkain at nanatiling tahimik na pinapanood ang tagumpay ng babaeng minsan niyang pinabayaan. Pinatutunayan sa sarili na sa pagkakataong to, hindi siya aalis hanggat di niya muling nakukuha ang tiwala at puso na nag-iisang reyna ng kanyang buhay. Lumipas ang gabi at unti-unting humupa ang dami ng mga bisita sa Aris table. Isa-isang nagliligpit ang mga staff at ang tahimik na musika na tumutugtog sa background ay nagbigay ng isang mapayapang atmosfera sa loob ng restaurant. Sa isang sulok na natiling nakaupo si Clarence, hindi siya umalis, hindi rin siya nagreklamo kahit lampas na ng hating gabi. Tahimik lang siyang uminom ng tubig habang pinagmamasdan si Aris na abala sa pakikipag-usap sa kanyang manager tungkol sa mga sales ng gabi. Nang matapos lahat ng trabaho, unti-unti lumapit si Aris sa mesa ni Clarence. Ramdam ng bilyonaryo bawat yagbag ng takong nito sa sahig. Tumayo si Clarence, isang kilos ng paggalang na tila hindi na yata natural sa isang lalaking sanay paglingkuran. "Salamat sa pagpapakita," wika ni Aris. Di na sinlamig ng dati ngunit malayo pa rin sa init ng nakaraan. "Pero kailangan na naming magsara. Umuwi ka na, Clarence."
Hindi ako uuwi ng mag-isa, Aris, sagot ni Clarence. Ang boses nito hindi na nag-uutos. Ito ay boses ng isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban sa sarili. Hindi ko kayang bumalik sa mansyong iyon kung alam kong wala ka ron. Napakalamig, napakawalang buhay. Ngayon ko lang na-realize na ang mansyon iyon ay naging bahay lang nang dumating ka at naging sementeryo nang pinabayaan kita. Napayo ko si Aris. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humahati sa kanyang matigas na paninindigan. Bakit ngayon lang, Clarence? Tanong ni Aris. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Bakit kailangan umabot pa tayo sa puntong ito bago mo mapagtanto ang halaga ko? 7 taon akong naghintay. 7 taon akong nakiusap sa bawat gabi. San ka ng mga panahong yon? Di nakasagot agad si Clarence. Lumapit siya ng bahagya. Sinusubukang abutin ang kamay ni Aris, ngunit hindi niya to ginawa dahil alam niyang hindi pa ito handa. Nabulag ako ng nakaraan. Nabulag ako ng sakit na iniwan ni Isabel at ginamit ko ang pagiging seryoso sa trabaho para takasan ang katotohanan. Pero habang mas lumalayo ka, mas nagiging malinaw ang lahat. Nakita ko ang mga sarili kong pagkakamali sa bawat gabing nakaupo ako sa opisina habang ikaw mag-isang kumakain sa mansyon. Kinuha ni Clarence ang isang maliit na folder mula sa kanyang bulsa at inilapag to sa mesa. Hindi ko to ginagawa para bilhin ka. Ginagawa ko to para ipakita sa iyo na seryoso ako sa pagbabago ko. Binuksan ni Aris ang folder. Ito ay mga dokumento ng paglipat ng ilang malalaking ari-arian at bahagi ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan. Hindi bilang ganap na asawa, kundi bilang isang ganap na shareholder. Hindi ko to kailangan, Clarence. Mariing sagot ni Aris. Tinutulak pabalik ang folder. Alam ko, mabilis sa sagot ni Clarence. Pero kailangan mong malaman na wala ng mga hadlang. Kung gusto mong magtayo ng sangay ng restaurant mo sa buong bansa, kung gusto mong magtayo ng mga charity o anumang pangarap mo, nandito lang ako sa likod mo. Hindi para magdikta, kundi para sumuporta. Handa akong maging anino mo, Aris, kung yon ang kailangan para mapatawad mo ko. Tinitigan siya ni Aris, ang lalaking kilala ng buong mundo, bilang ruthless at malamig na bilyonaryo ay nakatayo sa harap niya ngayon. Payak, tapat at puno ng pagsisisi. Hindi mo makukuha ang puso ko sa isang pirma sa papel, Clarence. Wika ni Aris ng may diing boses. Ang pagmamahal, pinapatunayan yan sa bawat araw, hindi sa material na bagay. Alam ko, sagot ni Clarence. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa mga mata ni Aris. At handa akong patunayan yan araw-araw hanggat kaya ko. Tumalikod si Aris at naglakad patungo sa exit. Iniwan si Clarence sa gitna ng restaurant, ngunit sa pagkakataong ito, di na tumalikod si Aris ng may galit. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Isang pintuan na unti-unting bumubukas para sa posibleng kalawang pagkakataon, basta't ang bilyonaryong to magpapatuloy sa kanyang pangako ng tunay na pagbabago. Lumipas ang mga linggo at ang Aris table ay naging isa sa pinakamainit na usap-usapan sa buong Metro Manila. Hindi lang dahil sa masasarap na pagkain, kundi dahil sa misteryosong bilyonaryo na halos gabi-gabi ay matatagpuan sa isang maliit na mesa sa sulok. Tahimik na kumakain at pinagmamasdan ng kanyang asawa. Si Clarence Montesillo, ang lalaking takot ang lahat dahil sa kanyang matalim na diskarte sa negosyo, ay natutong maghintay. Hindi na siya nag-uutos, hindi na siya nakikialam, at higit sa lahat, hindi na siya nagpapakita ng kahit anong senyales ng pagiging ruthless. Isang gabi, matapos ang masinsinang pagsasara ng restaurant, naabutan ni Aris si Clarence na nasa labas, nakasandal sa kanyang sasakyan habang humihitit ng sigarilyo. Isang bisyong matagal na nitong tinigil pero tila bumalik dahil sa matinding tensyon. Akala ko ba tinigil mo na yan? Tanong ni Aris habang lumalabas ng pintuan. Ang kanyang mga mata nakapako sa usok na lumalabas sa bibig ng asawa. Dali-daling tinapon ni Clarence ang sigarilyo at inapakan nito. Pasensya na, masyadong mahabang araw ko sa opisina. Sagot nito, ang boses ay pagod ngunit bakas ang pag-iingat na huwag maging agresibo. Lumapit si Aris. Sa gitna ng dilim at mga ilaw ng syudad, nakita niya ang malalim na eyebags ni Clarence. Hindi ito ang bilyonaryong sanay sa luho. Ito ay isang lalaking unti-unting kinakain ng pagsisisi at pagod sa paghabol sa isang bagay na dati niyang binaliwala. Bakit mo ba ginagawa to, Clarence? Muling tanong ni Aris, ang boses ay mas malambot na ngayon. Sabi ng mga tao sa kumpanya mo, ikaw ang nag-handle ng major crisis expansion ninyo sa Japan.
Pero nagawa mo pa rin pumunta rito gabi-gabi. Hindi ka ba napapagod? Tiningnan siya ni Clarence ng diretsyo. Ang lamig na dating nagpapanginig sa mga tao, napalitan ng isang uri ng lungkot na nakakabutas ng puso. Napapagod ako, Aris. Sobra. Pero ang pagod na to'y wala kumpara sa takot na nararamdaman ko noong mga panahong kasama kita sa mansyon pero ramdam kong wala ka naman talaga sa tabi ko. Huminto siya sandali, huminga na malalim bago nagpatuloy. Ang pagod ko ngayon may kasamang pag-asa. Dati ang pagod ko galing sa pagtakas, ngayon ang pagod ko galing sa pagsubok na maging karapat-dapat sa'yo. Handa akong magtiis sa bawat pait na bibigay mo dahil alam ko, deserve ko yon. Napayo ko si Aris. Ang totoo, napapansin niya ang bawat pagbabago ni Clarence. Napansin niya ang mga bulaklak na dumarating sa restaurant niya na walang kahit anong card dahil alam ni Clarence na ayaw niya ng mga formal na regalo ngayon. Napansin niya ang mga pagkakataong kailangan umalis ni Clarence ng maaga dahil may urgent meeting pero pagbalik ito bago magsara ang restaurant, pagod na pagod pero nakangiti pa rin sa kanya. Hindi sapat ang pagsisisi, Clarence, wika ni Aris. Sinusubukang itago ang emosyon. Ang pagtitiwala, matagal yan binuo at napakabilis sirain. Kailangan ko ng higit pa sa paghihintay mo. Kaya ko, sagot ni Clarence nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Kahit gaano pa katagal, Aris, kahit gaano pa karaming taon ang kailangan kong ialay para patunayan na ikaw lang at wala ng iba, gagawin ko. Kahit kailan, hindi kita pipilitin. Maghihintay ako hanggang sa oras na handa ka nang buksan muli ang pinto ng puso mo. Sa sandaling yon, naramdaman ni Aris ang isang uri ng koneksyon na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon. Hindi ito ang marahas na pag-aari ni Clarence noon. Ito ay isang tahimik na pag-unawa. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, napagtanto ni Aris na marahil ang ruthless na bilyonaryo ay hindi na nga tuluyang naglaho. Ngunit sa halip nagbago ng anyo. Naging isang lalaking handang maging sunod-sunuran sa tanging reyna na tunay na nagmamay-ari sa kanya. Ang tagumpay ng Aris Table ay patuloy na umabot sa iba't ibang sulok ng Maynila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalago ang pangalan ng restaurant at kasabay nito ang pagbabago ng imahe ni Aris. Mula sa pagiging isang tahimik at nakakulong na may bahay, siya ay naging isang respetadong negosyante na hinahangaan ng marami. Ngunit sa gitna ng liwanag ng kanyang tagumpay, may mga anino pa rin mula sa nakaraan na pilit nagbabalik upang sumira sa mga pinaghirapan niya. Isang hapon, habang abala si Aris sa pag-i-inventory ng mga supply sa kanyang opisina sa loob ng restaurant, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Akala niya ay ang kanyang manager o kaya isa sa mga staff, kaya hindi agad siya lumingon. Pakilagay na lamang sa ibabaw ng mesa ang mga bagong deliver na wine at napatigil si Aris nang mapansin ang kakaibang katahimikan. Paglingon niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Isabel, suot ng isang mamahaling designer dress, may suot na makinang na alahas at ang pamilyar na mapang-uyam ng ngiting matagal na nagdala ng sakit at trauma sa kanyang mga unang taon ng kasal kay Clarence. Isabel? Mahinang sambit ni Aris. Ang kanyang boses may bahid ng gulat ngunit mabilis na napalitan ng malamig na pagtitimpi. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Ngumiti si Isabel, dahan-dahang naglakad papasok sa maliit na opisina, tiningnan ng bawat sulok na parang sinusuri ang estado ng buhay ni Aris. Simple lang ang pagpasok dito, Aris. Kilala pa rin naman ako sa lungsod na to at isa pa, gusto ko lang makitang babaeng umagaw sa atensyon ng minamahal kong Clarence. Isang mainit na galit ang umakyat sa dibdib ni Aris. Handa na siyang sumagot nang biglang bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok si Clarence na maagang dumating ngayon upang samahan sana si Aris mag-lunch. Napatigil si Clarence nang makitang eksena sa loob ng opisina. Ang mukha nitong seryoso ay biglang namuo ng matinding galit at lamig na kailanman ay hindi pa nakita ni Isabel sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Isabel? Ang boses ni Clarence ay mababa, madiin, naglalaman na isang nakatatakang banta na nagpatigil kay Isabel sa paghakbang. Lumingon si Isabel kay Clarence. Ang mukha ay nagpakita ng peking lungkot at pagtatampo. Clarence, bakit ka ganyan magsalita sa akin? Nabalitaan ko lang na nagtataguyod ng sariling negosyong asawa mo, kaya naisip ko lang batiin siya. Bakit? Masama bang dalawin ng kaibigan o ang dating kasintahan? Wala kang karapatan na pumunta rito at manggugulo.
Malamig na sambit ni Clarence habang mabilis na lumapit sa tabi ni Aris. Hinawakan ang kamay ng asawa ng may pag-iingat, ngunit may matatag na diin upang ipakita na naroon siya para ipagtanggol ito. Tapos na tayo, Isabel. Matagal na. At kung akala mo magagamit mo pa ang lumang laro mo para sirain ang relasyon namin ngayon, nagkakamali ka ng malaki. Tinitigan ni Isabel si Clarence at sunod kay Aris. Kitang-kita ang gulat at inis sa mukha nito dahil sa halip magalit si Clarence kay Aris o mag-alinlangan, mas lalo nitong pinakita ang pagtatanggol sa kanyang asawa. Sige, Clarence, magpabulag ka sa babaeng yan. Matigas na wika ni Isabel habang nag-iwas ng tingin. Pero tandaan mo, ang taong minsan ang nagtaksil sa puso mo noon ay babalik at babalik. At ang babaeng yan hindi magiging sapat para punan ang puwang na iniwan ko. Pagkasabi noon, mabilis tumalikod si Isabel, padabog na lumabas ng restaurant. Tahimik ang silid nang umalis ito. Binitawan ni Clarence ang kamay ni Aris at dahan-dahang lumingon dito. Ang mga mata puno ng pag-aalala at takot na baka masaktan na naman ang asawa dahil sa nakaraan na gusto niya nang burahin sa kanyang buhay. Aris, pasensya na. Mahinang wika ni Clarence. Hindi ko alam na pupunta siya dito. Patawarin mo ako kung nadamay ka pa sa multo ng nakaraan ko. Tiningnan ni Aris ang lalaking nasa kanyang harapan. Nakita niya ang sinseridad at ang takot sa mukha nito. Isang patunay na wala na si Isabel sa puso nito at ang tayong inaalala na lamang ni Clarence ay ang mararamdaman ni Aris na ligtas siya sa kanyang mga bisig. Ang pag-alis ni Isabel ay nag-iwan ng mabigat na tensyon sa loob ng maliit na opisina. Ang mga salitang binitawan nito ay tila mga lason na pilit nagbabalik sa mga nakarang sugat. Ngunit sa pagkakataong to, walang espasyo para sa pagdududa sa pagitan ni Aris at Clarence. Nanatiling nakatayo si Clarence sa tabi ng asawa, ang mga kamay mahigpit na nakakuyom habang pinipigilan ang sarili na sumunod at itaboy ng tuluyan ang babaeng naging ugat ng kanilang mga nakaraang problema. Aris, basag ni Clarence sa katahimikan. Ang boses ay may halong pangamba habang dahan-dahang hinawakan ang braso ng asawa. Huwag kang maniniwala sa mga sinabi niya. Walang puwang si Isabel sa buhay ko noon pa man. Ang tanging nagmamay-ari sa puso ko ngayon at sa natitirang buhay ko ay ikaw lang. Tinignan ni Aris si Clarence. Sa mga mata ng lalaki, walang bakas ng kasinungalingan. Ang tanging nakita niya ay ang pagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran at ang tapat na pagsasumamo. Dahan-dahan ngumiti si Aris, isang ngiting malumanay ngunit nagdala ng kakaibang kapayapaan sa naguguluhang isip ng bilyonaryo. Alam ko, Clarence, mahinang tugon ni Aris. Hindi na ako ang Aris ng nakaraan na madaling masisira ng mga salita ng iba. Kung may natutunan man ako sa 7 taon ng pag-iisa, yon ay ang kilalanin ng katotohanan mula sa panlilinlang. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Clarence. Hindi niya na napigilan ang sarili. Niyakap niya na mahigpit si Aris. Binaon ang mukha sa balikat nito habang naramdaman ang pag-alab ng pagmamahal na matagal niyang kinubli sa likod ng kanyang pagiging seryoso at malamig. Salamat, Aris, bulong niya sa tenga nito. Salamat dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Habang yakap siya ng lalaking minsan niyang sinampaan sa harap ng altar, naramdaman ni Aris na ang mga pader na ay tinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng bumigay. Ang dating ruthless at mailap na bilyonaryo ay handang lumuhod at magbago para sa kanya. At sa sandaling yon, alam na nilang pareho ang pahina ng kanilang kwento ay lumilipat na sa isang mas maliwanag na yugto. Isang bagong simula na puno ng pag-asa, tiwala at wagas na pag-ibig. Isang taon ang lumipas mula ng gabi yon sa Aris Table, ang dating maliit na restaurant, isa na ngayong kilalang culinary destination sa buong BGC. At lumalawak na rin ang mga sangay nito sa iba't ibang pangunahing lungsod sa bansa. Subalit sa likod ng tagumpay sa negosyo, ang pinakamalaking pagbabago na ganap sa loob mismo ng tahanan ng mga Montesillo. Ang malaki at dating napakalamig na mansyon ay hindi na isang gintong hawla. Puno na ito ng buhay, ng tunog ng mga yabag at ng mga ngiti na matagal nang ipinagkait ng panahon. Sa master's bedroom, makikita si Clarence, ang kinalang ruthless billionaire na takot ang lahat sa boardroom, nakaluhod ngayon sa harapan ng kama. Buong ingat na hinahapasan ng tiyan ni Aris na kasalukuyang nagdadalang tao sa kanilang unang anak. Ang pangarap na matagal nilang hinangad.
Ang batang nagsisilbing patunay ng kanilang wagas na pagmamahalan ay unti-unti nang nagiging totoo. Masakit ba ang likod mo, mahal ko? Nag-aalalang tanong ni Clarence habang banayad na minamasahe ang paa ng asawa. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagod sa kabila ng sunod-sunod na board meetings. Ngayong araw, para sa kanya walang mas mahalaga kaysa sa kalusugan ni Aris at ng kanilang magiging anak. Ngumiti si Aris. Hinaplos ang buhok ng asawa na ngayon mas lalo naging malambot at maunawain sa kanya. Ayos lang ako, Clarence. Sobra mo na namang pinoprotektahan ng asawa mo. Parang bata na hindi po pwedeng galawin. Dahil ikaw ang buhay ko, Aris? Seryosong sagot ni Clarence habang tinititigan siya na may matinding pagmamahal sa mga mata. 7 taon kong sinayang dahil naging bulag ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo ng anak natin. Tumayo si Clarence at dinala ang asawa sa malaking balcony ng kwarto kung saan tanaw ang kumikislap ng mga ilaw ng Maynila. Dati ang mga ilaw na yon ay sumisimbolo sa kalungkutan at pag-iisa ni Aris habang naghihintay sa isang asawang walang pakialam. Ngunit ngayon habang magkasama silang nakatayo at magkahawak kamay, ang mga ilaw na yon ang naging saksi sa tagumpay ng isang pag-ibig na dumaan sa matitinding pagsubok ngunit nanatiling matatag. Clarence, mahinang tawag ni Aris habang sinasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Akala ko noon huli na ang lahat para sa atin. Hinalikan ni Clarence ang tuktok ng kanyang ulo at hinigpitan ng yakap. Wala sa bokabularyo ko ang huli na, Aris. Dahil hanggat may bukas, handa akong patunayan sa'yo araw-araw na ang bilyonaryong to handang magbago, maghirap at maghintay. Mapatunayan lang na karapat-dapat ako sa ikalawang pagkakataon na ibinigay mo. Sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, pinagsarhan nila ang mga pahina ng nakaraan, ang mga araw ng kalungkutan, pag-iisa at mga luhang natuyo. Nagsimula ang kanilang kwento sa isang malamig na kasunduan, ngunit nagwakas to sa isang pamilyang binuo ng tapat, wagas at walang hanggang pagmamahalan. 5 taon ang lumipas mula nang isilang kanyang panganay na anak na si Clarice, isang napakagandang bata na may mga matang kasing itim ng gabi at mga ngiti na nagtataglay. Parehong sigla at lambot ng kanyang ina, ang dating malaki at tahimik na mansyon ng mga Montesillo, di na kailanman muling binalot ng lamig ng nakaraan. Sa halip, ito'y napuno ng mga halakhak, ng kalansing ng mga laruan sa malawak na salas at ng amoy ng bagong lutong paboritong kakanin na personal inihanda ni Aris tuwing katapusan ng linggo. Ang dating gintong hawla tuluyang naging isang tunay, buhay na tahanan. Isang hapon habang lumulubog ang araw, pinipinta ng kulay kahel at ginto ang kalangitan ng Maynila, magkasamang naglalakad ang pamilya sa hardin ng kanilang mansyon. Si Clarice masayang tumatakbo habang hinahabol ng isang kulay rosas na lobo, habang si Clarence at Aris ay magkaakabay na nakamasid sa kanilang anak. Hindi na ang Clarence Montesillo ng nakaraan ang lalaking kasama rito. Bagaman na natili tong isa sa pinakamakapangyarihan at ginagalang na bilyonaryo sa buong Asya ang kanyang mga mata, wala nang bakas ng malamig na otoridad kapag nakatingin sa kanyang pamilya. Para sa kanya, ang pinakamataas na tagumpay ay hindi na nasusukat sa mga bilyon-bilyong dolyar na kinikita ng kanyang kumpanya, kundi sa simpleng yakap ng kanyang asawa at sa pagtawa ng kanyang anak pag-uwi niya mula sa opisina. Huminto si Clarence sa paglalakad, hinawakan ang kamay ni Aris, pinipigilan tong sumunod sa anak. Lumingon si Aris, may ngiti sa mga labi habang tinitigan ng asawa. May iniisip ka ba, mahal ko? Tanong ni Aris nang mapansin ang seryosong ngunit payapang mukha ni Clarence. Ngumiti ang bilyonaryo, dahan-dahang inayos ang hibla ng buhok na tumakip sa mukha ng asawa. Wala naman. Naisip ko lang kung paanong binago ng tadhana ang buhay ko. Kung di ka lumaban noon, kung pinili mo lang sanang manatili sa tahimik na pagdurusa, siguro hanggang ngayon, isa pa rin akong patay sa loob ng sarili kong yaman. Hinawakan ni Aris ang dibdib ni Clarence kung saan naroon ang puso na nooy binalot ng yelo ngunit ngayon nag-uumapaw sa init ng pagmamahal. Natakot din ako noon, Clarence. Akala ko ang pag-ibig laging tungkol sa pagtitiis at pagluha, pero natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay may tapang ding lumaban para sa sarili, para sa dignidad at para sa pagkakataong baguhin ng nakaraan. Lumuhod si Clarence ng bahagya, hindi para sa kapangyarihan o sa negosyo, kundi upang pantayan ang taas ni Aris sa gitna ng malalagong halaman sa hardin.
Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan ang likod ng mga daliri, isang galaw na puno ng walang hanggang pagpapakumbaba at pagsamba. Salamat sa ikalawang pagkakataon, Aris, bulong niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Pinapangako ko na hanggang sa huling tibok ng pusong to, ikaw at si Clarice magiging sentro ng mundo ko. Walang malambig na gabi, walang anino ng nakaraan, at walang pagpapabaya kailanman. Nang sandaling yon, tumakbo pabalik sa kanila si Clarice sa bayakap sa mga binti ng kanyang ama at ina. Mommy, Daddy, sabay tayong kumain ng ice cream? Tawa ng bata. Nagkatinginan sina Aris at Clarence, sabay ngumiti ng may wagas na kaligayahan. Ang kwento ng nagpabaya at ng pinabayaan ay tuluyan ng nagwakas. Ang pumalit ay isang bagong yugto ng buhay, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa simula nitong puno ng sugat, kundi sa katapangan at dalawang pusong nagbago, nagpatawad at sabay na bumangon upang maglakbay sa habang buhay.